Hello everyone and welcome sa ating video today. This is going to be a very simple guide ng biyahe niyo from Toronto Pearson International Airport all the way sa downtown Toronto. Itong video na to ay magiging alternatibo ng UP Express na tinatawag or ng Union Pearson Express kung saan may kakatch natin yung shuttle na yon from Terminal 1 at dediretso siya all the way to Union Station. Sabi nila 25 minutes lang daw yung matitake niya, pero itong gagawin natin, since we're gonna be taking the public transit, we will show you what the bus, the streetcar, and the subway would look like here in Toronto. So if you have so much time to spare, why not watch this video and learn a little bit more. So ang first thing that I would like for you guys to notice is that yung mga doors nila dito ay labeled as alphabets. So hindi siya katulad ng traditional na doors 1, 2, 3. Instead, dito ay labeled as ABC. So mind you, pag nagpapasundo kayo, make sure alam nyo kung anong letter yung door ninyo. Pero syempre, hindi naman natin i-close yung doors. Meron din namang mga Uber, Lyft, meron din namang mga regular or traditional taxi, and at the same time, may UP Express or kung ano-ano pang forms of transportation na pwedeng makapag-take sa inyo from airport to your location or to your hotel destination. The only thing is that syempre, minsan nag-a-arrive tayo sa mga airport and super early pa para mag-check-in. And since highlight talaga natin dito ang public transportation or TTC ng Toronto, you will be able to find this booth between door B and door C. Dito mo makikita yung mga bus numbers or bus routes na mga dadaan dito sa Terminal 3 dito sa may arrivals area ng Toronto Airport. And here is the Presto machine. Feel free na lang to pause yung mga next clips, and that way makita nyo kung magkano yung charge ng card and also ng steps kung paano natin lagyan or loadan yung Presto card natin. Ang Presto card pala na tinatawag ay siyang card na pwede mong gamitin sa lahat ng forms of TTC services such as the bus, the subway, the train, and kung ano pa na sinuservicean ng TTC. Bale dito, pwede ka naman bumili ng one-way ticket or pwede mong bilhin yung card itself na luludan mo na lang. Huwag kayo pong mag-alala kasi this machine accepts both card and cash or coins na meron kayo. So whichever is handy, you can use any of them. And here goes our first Presto card here in Toronto. Ayan, so magagamit natin yan kahit saan tayo pumunta. Basta gamit lang natin yung public transportation nila. And ito yung machine, kahit saan station kayo pumunta, basta makita niyo yung kind ng machine na yan, feel free to load up your card. So usually, nasa $3 something yung adult fare, kung saan meron na kayong 2-hour unlimited validation, which means to say na kahit anong sakyan nyo like the bus, the subway, or the streetcar, basta within 2 hours lang kayong nagta-travel, ay covered na yan nung first fare na tinap nyo. Although, I think they still want you to keep tapping every time you transfer into any type of transit. So, yeah, straightforward naman siya. So, 2 hours unlimited. As long as within that 2 hours, nagawa nyo na yung gusto nyo, then you didn't have to pay for extra. Yung $3 lang talaga. Although, syempre, pag may mga times na tumagal kayo sa isang lugar and nag-exceed na po tayo sa 2 hours, then we have to pay for another set of fare, which is another $3 something, and good for 2 hours ulit yon. So, hindi siya ganun ka-costly, pero nakakatuwa kasi at least, pwede mo rin siyang ma-monitor every time na mag-tap ka. So, hindi ka malilito kung hanggang anong oras mag-expire or whatnot. And there you go. Just outside door B ay kung saan nakapark yung mga TTC bus na nagko-connect all the way to the subway or kung saan mang part ng city na malapit sa airport. Bale, we will try to catch the bus 900 today kasi yun yung magta-touch sa Kipling Station, which is the very end line and the closest line from the airport, and kung saan makakakatch din tayo or makakatry tayo ng subway line. Another thing is that every bus stop, meron silang mga bus numbers kung ano yung mga nagsistop doon. So, para hindi kayo malito, tignan nyo kung anong bus number yung mga nandun. And at the bottom, normally meron silang mga map na ganito para hindi rin kayo malito kung tama ba or mali yung sasakyan ninyo. It's also good to ask the drivers kung medyo nawawala kayo, and they were very helpful naman nung ako yung nag-ask before.
Another thing to consider is dito nga pala, meron silang day and night na version ng mga bus numbers. So, pag depende kung anong oras kayo makakarating sa airport, just be mindful of the day and or night schedule. So, ayun na. Ito na nga po pala yung 900 Express Bus kung saan isang tap lang po tayo dito. As you guys can see, it's my first time to tap my Presto card as well. $3.30 guys. Yun lang po yung tap natin today. And tignan natin kung saan to makakarating. Itong 900 nga pala na express bus ay meron lang siyang limited stops bago siya makaabot or makadiretso sa Kipling Subway Station. And since considered ang route na to na isang airport bus, lagi silang merong luggage rack or baggage rack kung saan pwede nating ilagay yung mga maleta natin at iba pa. Considering the morning rush itong oras ng biyahe natin ngayon, nagulat ako kasi hindi siya masyadong congested. Normally, Toronto can get very busy, and especially in the morning like this, nakagulat na halos empty yung daan. Kaya kung medyo limited yung time ninyo para gumala, might as well take the UP Express. Pero kung chill lang ang oras ninyo, here we are. Let's take all the scenic routes para naman makita natin at ma-experience ang mga bagay-bagay. And we're here. Andito na tayo sa Kipling Subway Station. Ito yung end of the line ng Line 2. And ito rin yung first contact natin ng subway. Ang subway nga pala, ayun yung mga train na nag-go through underground. So, hindi natin madalas silang makita. May mga ilang stations lang na syempre nasa floor or ground level sila, pero mostly nasa underground sila. Kaya super bilis din ang subway. And unlike nga pala sa ibang subway station dito sa Toronto, ito ang isa sa pinakamalaki, maaliwalas at organized na station na nakita ko. Merong volunteer, merong convenience store, and may lift on the side sa mga hindi kayang mag-escalator or mag-stairs. And since end of line na nga pala ang Kipling Station, huwag na kayo mag-alala kasi kung ano man po yung nakatigil na tren, ay pwede nyo na pong sakyan yun dahil hindi naman po yan pupunta anywhere else, but it's gonna just go back papunta sa kabila namang direksyon. Mapapansin nyo rin lagi na merong mga map na ganyan sa mga subway, sa mga bus, at also sa mga streetcar para hindi po tayo mawala sa ating sumasakay tayo sa kahit anong mga transit nila. Ito na lang halimbawa, ito ang routing ng subway na ito. So mag-start tayo sa Kipling sa very left and ang direction niya ay papunta sa right. So it will take us a few more stops para ma-hit natin or ma-reach natin yung area kung saan pwede tayong mag-transfer either sa isa pang subway line or pwede tayong mag-catch ng streetcar. And other than being very fast, isa nga pala sa mga advantages ng subway ay meron din po pala silang free wifi on board. So hindi po kayo maboboard and pwede kayong mag-check ng social medias while underground like this. Mag-connect lang po kayo sa kung ano yung available wifi na meron sila. And as you guys can notice, merong mga blue dots and white dots dito sa map na to. Bali mapapansin nyo yung mga blue dots nga pala ay may mga symbol ng wheelchair kung saan nagsisimbolize siya na wheelchair accessible yung mga stations na yon. Although pwede rin naman siyang gamitin ng katulad ng isang mom na may dalang stroller or yung mga travelers na may dalang mga maleta, just make a contact or hit the button doon sa may harap ng lift to talk to the operator and then they will give you access. Another thing to consider guys is to make sure to keep your tone and your volume low pag nasa subway kayo. May mga tao na mahilig makinig ng music without using their headphones or making loud phone calls or kung ano pang mga malalakas. Just try to observe and to respect naman yung mga ibang passengers ng subway.
And done with the subway, here we are at Spadina Station. Spadina Station ay isa sa pinaka-favorite kong stations dahil dito guys ay pwede na tayo mag-transfer sa streetcar. Ang streetcar ang isa sa pinaka-gusto kong transit kasi mas maganda yung view and nasa gitna lang talaga tayo ng daan. Although like what I said, part pa rin to ng 2-hour validation ticket natin kaya wala tayong kailangan bayaran. Ito siya, ang laki oh. Pero alam niyo ba guys, very organized na sila ngayon. Dati, nagtatakbuhan, nagtutulakan. Ngayon, may pila pa. So, enjoy the ride and here is your streetcar experience. Dito nga pala guys ay may mga buttons at sometimes may mga yellow na tali sa may window side kung saan ipupull nyo lang yun or ipupush nyo lang yung red button para maka-request kayo for the next stop or kung saan nyo man gusto bumaba. Ang isa pang kagandahan dito, since 2 hours ang validation ng TTC ticket ninyo, ay pwede kayong bumaba kahit saan ninyo gusto. At pagtapos na kayo sa areang yon, pwede kayong sumakay ulit sa any streetcar, subway, or bus para pumunta sa next destination or next location na gusto ninyo. Maganda naman kasi talagang pasyalan dito sa downtown. Marami kang makakainan, marami kang pwedeng bilhan or pag-shoppingan, marami ka rin pwedeng i-view or sometimes gusto mo lang umupo doon at panoorin ito. Maganda ang harborfront across ng CN Tower at Rogers Sky Dome na yan and libre pa. So, kung gusto niyo lang ng maraming free na pwedeng gawin dito sa Toronto, go downtown. Marami kayong mag-view without paying for anything. And since tapos na ang joyride natin, ito nga pala ang last stop ng streetcar na ito. So, Union Station pala yung end of line and from here, pwede na tayong mag-catch ng subway or any bus or anything na pwede nyong i-take kung saan man kayo pupunta. Marami din po silang map everywhere so hindi po kayo mawawala. And marami rin pong staff na tumutulong or nag-a-assist sa may mga stations para po makapunta kayo sa tamang direksyon. Ang isa lang sa pinaka-importante na huwag niyong gagawin ay ang iwala ang inyong mga ticket or ang inyong mga Presto card. Kasi madalas dito kahit medyo maluwag sila sa mga stations pero merong mga random visits from transit officers kung saan pwede nila kayong i-fine kung wala kayong maipakitang proof of ticket or card na validated for that travel. Kaya make sure to tap your cards and at the same time to pay your dues kasi yung fine guys ay super mahal. Toronto pa yan ha. And dito na nga, exit na tayo sa subway station. Bale, pag exit dito, hindi nyo na kailangang i-tap or insert yung card nyo like sa ibang bansa. Kundi exit ka lang, basta just go lang and then mag-open naman yung door. And bilang pasasalamat sa inyong pagsubaybay sa video na ito, sa aking first vlog, gusto ko po kayong dalhin sa Nathan Phillips Square kung saan may malaking Toronto sign and karamihan po sa ating mga turista ay pumupunta doon para kumuha ng pictures. Sana sa munting video na ito ay natuto kayo at nakita ninyo kung gaano kadali ang pag-take ng public transit or ng TTC na tinatawag dito sa Toronto. Hindi naman siya nakakatakot na libutin, basta alam nyo lang yung direksyon kung saan kayo pupunta and syempre doble ingat lang lagi. Always remember na kahit nasa ang bansa ka, vigilance is the key. And ayan, ako po si Jay and I hope you enjoyed your Jaystination today. And please allow us to be the first ones to greet you and welcome you in this very beautiful place of Toronto. You guys enjoy! But wait, there's more. Kasi ito nga palang mga bus, meron silang map guides na nakasabit lagi sa kanilang mga sides, as well as ito nga pala yung itsura kung saan nyo itatap yung Presto card ninyo. So pwede kayong sumakay sa harap or sa likod ng bus, basta itatap nyo yung Presto card ninyo. Ito yung map, libre to, pwede nyong kunin para hindi kayo mawala sa next na destination ninyo. And pinapakita dito yung mga bus routes at the same time, kung gusto nyo lang naman ng subway, ay ang
subway routes. Again, salamat sa panonood. Hanggang sa muli. And if nagustuhan niyo po itong video na ito, please do hit subscribe, the like button, and also hit that notification bell para naman pag nag-upload tayo sa next city natin or sa next na video natin, ay mapanood po ninyo ulit. Again, maraming salamat!